Hello mga ka-finding! Welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So, yung pag-uusapan natin ngayon is yung mga gustong kumuha ng kanilang SSS number, especially sa mga baguhan na wala pa silang mga SSS number. So, hindi nyo na kailangan pumunta ng mga satellite offices ng SSS. Through online ay magkakaroon na kayo ng SSS number. So, yung ating adventure today mga ka-finding ay ito yung ating pag-uusapan. So, dito mga ka-finding ay search lang natin sa Google yung sss.gov.ph. And then, as we can see sa screen, merong iba't ibang klase ng options dito. So, yan. So, makikita nyo yung arrow. So, yan yung i-click natin. So, next, yan. So, yan yung nilakihan ko lang para makita nyo siya para mas clear. And then, pagka-click natin, ay i-click lang natin yung click here para magtuloy-tuloy yung ating application. So, basahin lang po natin yung mga yan. And then, i-click lang po natin is yung start. So, mag-start na tayo. So, napakadali lang sundan mga ka-finding. And then, after natin i-click yung start is, kailangan natin fill upan yung ating last name, first name, lahat na may asterisk ay kailangan natin fill upan. At i-click lang natin is yung I'm not a robot para magtuloy-tuloy tayo. Okay? And then, yan. So, after natin i-click yung I'm not a robot, i-click lang natin is yung submit. And then, after natin i-submit mga ka-finding ay bubuksan natin yung ating email address para sa confirmation na may binigay or may in-email sa atin si SSS. So, yan. So, bubuksan natin is yung ating email address. Okay? So, as we can see, ito yung ating email address na pinadala ng SSS online. So, ngayon, i-click natin yung continue link, which is yung arrow na to. Okay, i-click natin yan. And then, after natin siya i-click, ay ito na yung mangyayari. So, meron na tayong registration. So, ilalagay din natin dyan, fill up pa natin. At dito mga finding importante is lalagay mo dito is yung maiden name ng nanay mo. Ang pagkadalaga niya is kailangan natin siyang ilagay. At kung may TIN number kayo, ay ilagay nyo rin dyan pero hindi naman siya required na kailangan lagyan. And then sa next page, ilalagay mo dyan is yung mobile number mo, email address, tapos kung saan ka nakatira, either sa Metro Manila or sa probinsya, and then isa-select mo lang yan. So, check nyo lang mga finding yung mga naka-asterisk. Yan. So, meron dito mga options, like for example, ano yung purpose ng registration mo. So, yung ating example for today ay for employment yung gagamitin natin. At after natin makapili, i-click lang natin is yung next. Then after next mga finding is ito na yung ng ating screen. So marami na naman tayong kailangan fill upan. So pupunuin lang natin yan hanggang sa matapos tayo. And then once na fill upan natin, click lang natin yung next. And then dito mga finding ay ito yung sa mga gustong kumuha ng kanilang UMID ID sa SSS. So pwede kayo magbayad sa Union Bank at depende sa inyo kung gusto niyo kumuha. So, pinakita ko lang to sa inyo, siningit ko lang. And then, dito, nagtatanong siya kung kukuha ba tayo ng UMID ID. So, I mean, hindi muna natin siya isa-select. So, i-click lang natin is yung yes. Pero kung gusto mong kumuha ng UMID ID is no. Pero yes pa rin muna yung gagawin natin para sa ating tutorial. And sa basic information, as ito yung makikita. Okay, after natin siya i-yes, ito yung ang next mga finding. And then, after done sa baba, ito yung nasa baba ng previous page. So, yan. So, i-click lang natin yung previous kapag gusto nyo i-edit, kapag may mali doon sa mga input mo. Or kapag sigurado ka nang walang mali is i-generate na natin yung SSS number mo. Okay, so na-generate na natin and then dito mga kapwedeng kailangan make sure na tama lahat ng mga credentials na ilalagay mo kasi hindi na siya pwedeng bumalik. So kapag tama lahat is pwede kang mag-check, i-click natin yung yes, pero pag may correction, pwedeng no. Pero pag ngayon, so yes ang tutorial natin kasi tama naman lahat. So yan. So ito yung mga documents na kailangan mong i-fill upan. Kailangan mo yung upload. Meron dyan birth certificate, may passport, may driver's license, so may baptismal certificate. So as we can see sa screen natin, ito yung mga requirements na kailangan mong i-provide. So hindi tayo mag-upload ng mga requirements online. So pwede naman, acceptable naman siya. At ipoproceed lang natin or i-click natin yung proceed. Okay? So after natin i-click mga finding yung proceed, as ito na yung next. So yan. Yung mga arrow na yan, meron siyang iba't ibang klase ng picture or form na makikita ninyo. So yan. So ang ipapakita ko sa inyo sa next slide ay ito. Yan yung una. Ito yung form or yung registration or application card para sa mga gustong kumuha ng kanilang UMID ID. At ito naman mga ka-finding is yung transaction number slip
at nandiyan nakalagay yung pangalan mo at yung date of birth mo. Tsaka pwede mo siyang i-scan yung QR code. And then, ayan, yung SSS slip number mo, yung pangalan mo, at yung birth certificate mo. And then, ayan, so yan, mga credentials mo, nakalagay na dyan. So, meron ka ng SSS number. So, meron ka na, so pwede ka na mag-apply. And then, sa email mga kapinding, ay makakatanggap ka rin ito. Yan. So, i-click mo lang yan. At aside from that, ay meron din silang email. So, yan. So, makikita mo rin yan sa email address mo. Yan. And then, after nyan mga finding, after mo i-click yung click here dun mula sa email address mo, ay ilalagay mo dito yung binigay sa yung na 6 digits number ng SS number mo. Yung last number na 6 digit ang ilalagay mo. And then next ay maglalagay ka dito ng password. Yan. Pag tama yung password na nilagay mo, click mo lang yung submit. Then dito, after mo i-click yung submit, after mo gumawa ng password, ay meron ditong dalawang question na pwede mong pagpilian. So, pag nakapili ka na ng sagot or nakalagay ka ng sagot, ay click mo lang yung submit. And then, ilalagay mo yung password na ginawa mo kanina. Okay? Pag nilagay mo na yung password na ginawa mo kanina dyan, i-click mo lang yung confirm. And then, pupunta ka na ngayon sa home. And next mga finding is meron dito mga consent na sinasabi na pwede nila magamit or nasa website nila yung mga information mo within 3 years or 2 years. So, ang ginawa ko dito is 3 years. And then after natin i-click is ito na. Ito na yung profile mo or yung portal or yung SSS profile mo after mo gumawa online. So yan. So pwede nyo na siyang buksan. So pwede nyo siyang explore. So finally, meron na kayong SSS number. And then after done, pwede na kayong mag-login gamit ang inyong user ID, yung password, at saka mag-sign in na kayo. So madali na, hindi nyo na kailangan isa-isahin mula sa simula kasi meron na kayong account. Hindi nyo na kailangan mag-sign up or mag-register. So diretso na kayo mga finding, pwede na kayo mag-sign in. Yan. So pag nag-sign in na kayo, yan na yung magiging profile ninyo. So, di na kayo nahihirapan pumunta pa doon para pumila sa SSS branches or sa mga satellite offices para kumuha ng SSS number. So, online magagawa nyo na. So, ayan. So, I hope mga finding enjoy kayo sa ating adventure for today para sa mga gustong kumuha na kanilang SSS number at makapag-apply na ng kanilang mga trabaho at wala nang hassle at hindi na nila kailangan pumila pa sa mga satellite offices ng SSS. Online is nandito na. I hope mga finding enjoy kayo sa ating adventure for today at samahan niyo ulit ako sa aking next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga finding!